Great, everyone. So, ayan, meron na po tayong, nakita niyo na po bang aking slide? Okay. So, by the way, yan nga, ako po si Cecil Desiree Arguesa Raniaga, 31 years old and a nurse by profession. Ayan, a mom of two. So, before Herbalife program, marami rin mga health issues tulad ng mga narinig nyo kanina na nag-share din po. And amazingly, because nung mother ko po, shinare sa akin about the healthy breakfast, marami talagang nabago. Nakapag-lose ako ng amazingly 17 pounds na weight. Nakapag-lose ako ng 7% na body fats, nakapag-gain ako ng 4% na muscle mass, pati confidence sa sarili ko, mas tumaas pa. Kasi syempre malaking bagay talaga yung makapag-lose ka ng weight. Tapos yung mga um, hindi magandang nararamdaman sa katawan na nagkukose ng low energy, naalis yun, natanggal, na-improve, kaya mas energetic ako ngayon. And ayun nga, after 10 years, biniyayaan po ako ng aking, ni Lord, ng Herbalife baby. Kaya nga super grateful ako na nakilala ko si Herbalife 6 years ago kasi talagang sobrang hinihintay talaga namin to yung moment na to na magkaroon ako ng baby ngayon. So, I use the products before pregnancy, during pregnancy, ayan, naging nutritional supplement ko siya sa katawan ko. Inalaw ako ng aking OB-GYN kasi nakita rin niya yung mga laman ng shake na nutrients. Wala naman talagang idudulot na masama sa katawan natin, kundi magbibigay pa ito ng dagdag nutrisyon sa akin at sa baby ko. And until now, na 1 year old and 4 months na yung baby ko, I'm still using the products. I am breastfeeding until now. And ang nakakatawa, nagkaroon na rin ng emotional attachment ang baby ko. Kasi pag nakikita niya na yung dede niya na merong shake, ay nako talaga, tumitigil na siyang umiiyak. Hindi ko pa lang napapainom, nakikita pa lang niya, talagang napapatahimik na siya. And ayan na, kapag nakainom siya ng shake, mas masaya siya. So kung tayo, nakaramdam tayo ng emotional attachment sa shake, what more on sa mga bata, sa mga younger people talaga, na mas magiging maayos pang kanilang behavior, di ba? And because of this opportunity, nung ako po ay nag-attend ng isang Herbalife opportunity meeting, nakita ko doon na kapag pala nag-member ka, meron palang mga specific na discounts yan. So narinig ko yung tinatawag na supervisor level o yung 50%. Sabi ko, mas ma-enjoy ko yung products kapag 50% discount ako. So talagang in-achieve ko siya na makuha yung 50% discount, and amazingly po, ayan nga po, na enjoy ko po siya, buy one take one, at the same naka-qualify ako sa mga mag-grow, hindi lang physically pero emotionally, to prepare sa araw-araw na mga pagsubok sa buhay natin. And of course, yun nga po, nakaka-attend ako ng mga ayun, tawag ito, mga international trainings, naka-experience na rin ng free vacation. So hindi ko to na-experience before, pero but because of the Herbalife opportunity, amazingly, natataka ng aking passport. Dahil po sa mga Herbalife activities na ito. And because of this community na meron tayo ngayon, uh, online, the Virtual Nutrition Club, mas nare-reach out na natin ang bawat isa, hindi lang sa paligid natin, sa community, pero pati yung nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, mas nare-reach out na natin siya. And as a full-time mom na, yun nga, syempre dahil wala kaming kasama dito sa bahay, kailangan ko talagang magbantay ng bata. Gusto ko rin na may pagkakitaan talaga. So amazingly, business came naturally, and kahapon nga lang, shinare ko lang kung ano ba yung daily night routine ko. Yung mga tablets para mas maging healthy ako. Amazingly, may nagtanong, na-curious kung ano yon. So, kagabi lang, nakapag share ako, and amazingly meron akong kinita na 600 pesos from that. And eto nga, this morning lang kausap ko rin yung taga-Canada na kamag-anak ko. And ito na nga po, hindi lang ako kikita ng peso. And at the same time, dahil nakaka-reach out ako ng taga-ibang bansa, meron din pong dollars na pwede kong kitain. Kasi syempre dollars din po kasi yung ibabayad niya sa akin. So, ayan. So, enough with my story. Ngayon po mag-share po ako ng topic natin for today. Ayan. So,
Ang topic natin, okay, wait lang. Hindi ko makita yung aking screen. Okay. So, ayan nga po. The body's second brain, how gut health affects your mood. Ayan. Hindi ko maanuhan kung okay. So this article ay diniscuss po ni Susan Bowerman, Senior Director or Worldwide Nutrition Education and Training. Yan. So makita natin dito, yan nga, ang brain and gut ay may connection talaga to each other. Minsan ba, or siguro may mga time talaga na nakakaramdam tayo na parang merong lumilipad or tinatawag natin parang may butterflies in your stomach. Di ba? Pag ano tayo kapag anxious tayo or kinakabahan, merong parang problems na kailangan nating um, i-face or yung parang kailangan natin siyang um, i-solve, may mga times talaga nakakaramdam tayo ng ganito. Or example, nagtitake ka ng exam mo. And yung pagpipilian, almost lahat tama. Pero meron kang gut instinct na itong letter na to ang pinaka the best answer. Di ba naranasan na rin yun? Or maybe nakakaranas tayo ng gut-wrenching experience. Yung bang parang nandun ka sa sitwasyon na difficult and then hindi mo alam kung paano solusyonan. Di ba parang meron kang pakiramdam na parang nasusuka ka, parang umiikot yung loob ng tiyan mo, parang gusto mong mag-CR. So, when a gut check tells you how you feel, it's tempting to think na it's all in your head. But the truth is when instincts tell you to go with your gut really is trying to tell you something. Kaya nga meron talagang connection si si brain and si gut. And this strong connection between your brain and your digestive tract, meron silang constant communication with each other. With this incredible or napakadaming information na magta-travels between yung ating gut and yung ating brain. So yung ating, meron kasing part doon ng nervous system natin ang nakatira sa digestive tract natin. Kaya tinatawag natin ang digestive tract na second brain. So, ayan. Okay. So, the body's two brain, ayan. The connection between your brain and the second brain in your digestive tract is something you probably experience in the form of a gut reaction. Example, meron kang yun na nalaman kang bad news or have a difficult conversation with someone. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, di ba? Yung nakakaramdam ka ng anxiety or may nakakaramdaman ka sa tiyan mo na yun nga sabi ko kanina parang hindi ka komportable, gusto mong mag-CR pero wala naman or parang umiikot, bloated ang tiyan mo. And uh, on the other way around naman, kapag may nakain naman tayong something wrong na hindi tanggap ng katawan natin, yung brain natin magsisignal yan na kailangang ilabas yung toxins through yun nga yung bowel movement or yung pag-poop or pagtatae. So ilalabas na yan through magdadiarrhea ka, 'di ba? Para may labas na yung toxin na yan. Or kapag naman nakakaramdam ka ng gutom, magsisignal yan sa brain natin doon sa may hunger mechanism na gutom na ako, ganyan. Or nauuhaw ka, magsisignal yung tiyan natin o yung gut natin sa brain natin doon sa thirst mechanism natin sa brain na nauuhaw ka. So talagang may interconnection yung dalawa to each other. Ayan. So, yan nga, sabi rin nila, your gut and your mood had also a connection to each other. So it's clear that certain emotions can trigger a digestive response, but there is also speculation that the reverse may also be true. Conditions in your gut may influence how you feel. Kasi according sa isang study sa Scientific American, it indicates that not only in our brain na aware tayo sa paligid natin, pero also, meron tayong mga gut microbes, yung bang mga bakterya, yung good and bad bacteria sa tiyan natin, ay nakaka-influence din daw sa pananaw natin sa paligid natin or sa buhay natin and yung behavior natin. Kasi
ito example ko lang kasi naranasan ko na rin. Yung kapatid ko, na-diagnose siya with trisomy 21, yung Down syndrome, yung magkakamukha sila. So, syempre, nung nasa ano na siya, nasa 15 years old and up, napansin namin, hindi pa kami nag-Herbalife noon, talagang meron siyang mga undesirable behaviors, yung mga tantrums, minsan nananakit siya, ganyan. Pero napansin namin nung nag-start kami sa healthy active lifestyle, yung pinasok na namin sa Herbalife Nutrition sa aming daily routine. Ngayon, he was 29 years old. Hindi na siya wala na siyang mga na tantrums or hindi na siya nananakit ng mga nasa paligid niya. So sabi ko talagang meron talagang connection yung kinakain natin dahil sa behavior natin. So very grateful talaga ako kasi dumating si Herbalife Nutrition sa family namin. And ayun nga. So, share ko sa inyo kung ano ba. Ito yung mga food na pwedeng magpabago ng inyong mood. So, example, nasobrahan ka sa caffeinated drinks like yung mga coffee, ganyan, mga soft drinks kasi may mga caffeine din yun. You will have irritable or anxious ka palagi. Kung naman mahilig ka sa mga refined sugar like candies, cookies, soft drinks, ayan, magkakaroon ka ng mga mood swings. Kaya nga 'di ba pag meron tayong period at ito yung parang kini-crave natin, yung mga refined sugar, nagkakaroon ka talaga ng mood swings. Kaya dapat talaga i-lessen or i-avoid sana natin yan. Kapag naman mahilig ka sa mga fatty or high caloric food like junk foods or fast foods, ang pagiramdam naman natin low ang ating energy. On the other hand naman, kapag ikaw naman kumakain ng lean meat, eggs, soybeans, chickpeas, ayan, feeling more alert and active. And of course, mas mataas ang energy natin. Kapag naman ikaw ay kumakain ng mga fish like salmon and cod, mga food rich in polyunsaturated fatty acids, yung diniscuss kahapon ni Coach Jan about the fats, ayan, walnuts and almonds, magiging emotionally balanced ka and less moody ka. So, maganda pala na meron kang good fats sa katawan natin. And if you will eat also nuts, seeds, tofu, lentils, beans, eggs, chicken, fish, you will feel generally happy. Mas madami yung happy hormones na lumalabas kapag healthy foods ang kinakain natin. So, ito rin po, i-share ko rin sa inyo 5 ways how to sustain gut health. Yan. So, how to improve your digestive system. So, the steps you take to keep yourself healthy are the same ones that promote digestive health too. So, here are some tips to get started. So, start natin. Yan. Include plenty of fiber from colorful fruits and vegetables. Ayan, whole grains in your diet and from supplement. Kasi, ito kasi ang ginagawa nito, fiber helps promote regularity na pwedeng maka-apekto dun sa mood natin. And certain fibers also promote growth of good bacteria in your microbe. So, si Fiberban and Fiber and Herbs kasi, si Fiberban, ayan, iniinom to 30 minutes before kakakain. Si Fiber and Herbs naman, iniinom yan after meals. So, ito ay rich in fiber. Kaya nga, kapag meron kang dietary fiber, it supports the digestive process, helps fill up and promote growth of friendly bacteria called the prebiotics. So, ito yung pagkain ng probiotics, yung fiber. Okay, next one naman is you stay adequately hydrated throughout the day. Kasi by drinking liquids during or after meal, especially water, actually aids digestion. Essential din siya for good health and water and other liquids help break down food so that your body can absorb nutrients. And take note guys, ang fluid kasi or yung water kasi, siya yung sasakyan ng nutrients para makapunta dun sa cell ng katawan natin. So kung dehydrated tayo or kulang tayo sa tubig, hindi makakapasok yung nutrients dun sa cell kasi wala siyang sasakyan, wala siyang vehicle going there. And also it helps to soften your stool para hindi tayo constipated. And we are so lucky kasi meron tayo si Herbal Aloe Concentrate na it supports healthy digestion, supports nutrient absorption, intestinal health, ayan, and relieves
occasional indigestion, it suits the stomach. Alam mo, pag ano po, kinakabag po ako, kasi siguro kakatawa or kakasalita din po. Ayan, inom lang ako nito, nawawala po talaga yung kabag ko. Kaya amazingly talaga, buti na lang meron tong si Aloy. Ito rin po yung pinapainom ko sa baby ko sa gabi. Kasi kapag kasi gatas ang pinapainom mo, pwede kasing masira yung ngipin. Pero this one will help also yung baby mo para mas maganda ang tulog niya. And third one, ayan, make sure to eat a source of probiotics. Ayan. Kasi nga daw, ang probiotics, ito yung mga fermented foods such as yung yogurt, pickled vegetables, and tempeh. Yan, provide natural probiotics that support yung immune health by crowding out other bacteria, yung good and bad, ay yung good bacteria that can potentially make you, tawag dito, make you healthy. So, we are so lucky kasi meron tayo si Simply Probiotic. Ayan. Ito kasi si Simply Probiotic, ano ba ang kakaiba sa probiotic ito sa ibang probiotic dun sa market? Si Simply Probiotic, ayan, ang laman nitong ang bakterya ay ang tinatawag na Bacillus coagulans. So, this Bacillus coagulans balance the good and bad bacteria. And it delivers 1 billion active probiotics. And take note po guys, hindi kasi lahat ng bakterya nakaka-survive sa loob ng tiyan natin. Honestly, may time na saglit lang sila doon. Pero Bacillus coagulans, 70% cells of these survive to colonize dun sa gut natin. Kaya nga amazingly, kaya kami ako dito palagi. Kasi ang maganda rin sa Simply Probiotic, pwede ito sa hot and cold beverages or yung mga pagkain na mainit or malamig. Kasi usually mga probiotics na nakikita natin sa market, kailangan malamig siya. But with Simply Probiotics, pwede siya sa mainit. Pwede siyang iluto, idagdag sa mga ibibake nating pagkain or yung mga soup, ganyan. Pwede mo siyang idagdag doon. And take note guys, ito rin ang maganda. Wala siyang added flavors, wala siyang added color, sugars, and 4 kcal lang siya per scoop. Very healthy talaga siya at very helpful para maging health ang ating digestive system. Number 4, make regular exercise as a part of your daily routine. Kasi magbibigay ito ng overall health, nakakatulong din siya para mag-weight loss tayo. It improves bacterial diversity and prevents problem in your digestive system and yung mga irritable bowel syndrome, and it also boosts your mood kasi nga nakakapag ano din siya ng happy hormones sa katawan natin. And last one, ayan, take time to enjoy your meals too. Helps too kasi when you slow down, you may eat less food and you'll probably be less stressed, which means you'll be sending signals to both your brains ng maayos. And when you eat more slowly, yan, it allows time for your gut to tell your brain that you're full and for your brain to tell you that you're more relaxed too. So enjoy your meal with your family. Ayan, have a chit chat kasi also food makes us great connection with each other. So, by that, yan nga, sabi ko nga dito, God's feelings are guardian angels too. Kaya, sundan nyo kung ano yung mga gut feelings nyo. So, thank you everyone for listening. Back to you, Coach Jessie.